Amen. Tayo pong magsimula ng pag-awit ng papuri sa Panginoon. Simon. Man, dito sa tabing tatay, man. Nakapela po tayo ngayon, ganang may sakit ng ating gitarista. Song number 7 po, Come Ye Thankful People. Psalm 95. Come ye thankful people, come, raise the song of harvest home. Song number 7 po, all is safely gathered in. Number 7 po, come ye thankful. Amen, ito na po. Okay po, ready, sing. Come ye thankful people, come, raise the song of harvest home. All is safely gathered in, ere the winter storms begin. God our Maker doth provide for our wants to be supplied. Come to God's own temple, come, raise the song of harvest home. All the world is God's own field, fruit unto His praise to yield. Wheat and tares together sown, unto joy or sorrow grown. First the blade and then the ear, then the full corn shall appear. Lord of harvest, grant that we wholesome grain and pure may be. For the Lord our God shall come, and shall take His harvest home. From His field shall in that day all offenses purge away. Give His angels charge alas, in the fire the tares to cast, but the fruitful ears to store in His garner evermore. Last stanza po. Even so, Lord, quickly come to Thy final harvest home. Gather Thou Thy people in, free from sorrow, free from sin. There forever purified, in Thy presence to abide. Come with all Thine angels, come, raise the glorious harvest home. Amen. Another song po. Song number 15 po. Come Thou Almighty King. Come Thou Almighty King, help us Thy name to sing, help us to praise. Song 15 po. 1-5. Okay po, ready, sing. Come Thou Almighty King, help us Thy name to sing, help us to praise. Father all glorious, o'er all victorious, come and reign over us, ancients of days. Come Thou incarnate Word, gird on Thy mighty sword, our prayer attend. Come and Thy people bless, and give Thy word success. Spirit of holiness, on us descend. Come, Holy Comforter, Thy sacred witness bear in this glad hour.
Thou almighty art, now roll in every heart, and near from us depart, Spirit of power. To the great one in three, eternal praises be, hence evermore. His sovereign majesty may we in glory see, and to eternity love and adore. Ay, panalangin mga kapatid. Amen. Magandang hapon po. Let's continue our scripture reading po from the book of Psalm, chapter 98. 98 po. O sing unto the Lord a new song, for he hath done marvelous things. His right hand and his holy arm hath gotten him the victory. The Lord hath made known his salvation. His righteousness hath he openly shewed in the sight of the hidden. He hath remembered his mercy and his truth toward the house of Israel. All the ends of the earth have seen the salvation of our God. Make a joyful noise unto the Lord. All the earth, make a loud noise, and rejoice, and sing praise. Sing unto the Lord with the harp and the voice of a psalm. With trumpets and sound of cornet make a joyful noise before the Lord, the King. Let the sea roar, and the fullness thereof, the world and they that dwell therein. Let the floods clap their hands, let the hills be joyful together. Last verse. Before the Lord, for he cometh to judge the earth. With righteousness shall he judge the world, and the people with equity. Salamat po sa ating nabasa. Pagpalain po ang salita ng Panginoon. Amen. Siya po pong awit. Song number 20 po, O for 1,000 tongues. Oh, for 1,000 tongues to sing my great Redeemer praise, the glories of my God and King, the triumphs of His. Song 20 po, 20, 20. Oh, for 1,000 tongues. Ito na po. Oh, for 1,000 tongues to sing my great Redeemer's praise, the glories of my God and King, the triumphs of His. Song 20 po. Okay po, ready, sing. Oh, for 1,000 tongues to sing my great Redeemer's praise, the glorious of my God and King, the triumphs of His grace. My gracious Master and my God, assist me to proclaim, to spread to all the earth abroad,
the honors of thy name. Jesus, the name that charms our fears, that bids our sorrows cease. This music in the cedar seas, this life and help and peace. He breaks the power of canceled sin, He sets the prisoner free. His blood can make the foolish clean. His blood abide for me. Mapagpalang hapon po, mapagpalang araw po ng Panginoon sa inyo mga kapatid. Tayo po muling tutunghay sa ating mga pag-aaralan at patuloy po tayong sasamba sa Panginoon sa ating pag-aaral. Sa ating pong mga Bible, atin pong buksan ang Matthew chapter 6 verse 24. Okay. Ang title po ng ating pag-aaralan ay may kinalaman po sa ministry and riches. Kung po pwede bang sa pamamagitan ng ministry ma-obtain yung riches. Siyempre negative yan ang Bible. So, tingnan po natin sa Matthew chapter 6 verse 24. Sabi po dito, mga kapatid, no man can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. You cannot serve God and Mammon. Sino may hindi makapaglilingkod sa dalawang Panginoon sapagkat kapuputan niya ang isa at iibigin ng ikalawa. O kaya'y magtatapat siya sa isa at pawawalang halaga ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa kayamanan. Yan po yung sinabi ng ating Panginoong Jesucristo sa presence ng kanyang mga alagad at yung mga disciple at yung mga nakikinig po sa kanya. So, may possibility po ba na ang isang minister o isang pastor o kung sino man yung naglilingkod sa church ay yumaman through the ministry, through the offering of the church? May possibility ba? Isa pa pong tanong, is there a hope of a pastor to be rich through the ministry? So, siyempre, ang sagot po dyan, negative. So, tayo pong munang manalangin mga kapatid. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po Panginoon ay patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat sa inyong dakilang pangalan Panginoon. At dalangin po namin Panginoon, gabayan niyo po kami sa aming pag-aaral. Kami po ay walang kakayahan kung hindi po kami gagabayan ninyo ng Banal na Espiritu sa aming mga pag-aaral, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maunawaan ang inyong mga salita. Dalangin po namin ang bawat isa, Panginoon, ang inyong pong paggabay sa amin. Patawarin niyo po kami, O Diyos, sa lahat ng aming mga pagkakasala. At humihiling po kami, Panginoon, na patuloy niyo po kaming gabayan at makasupok po kami ng habag, Ama, sa inyong paningin. Tawarin niyo po kami, Panginoon. Ang lahat po ito aming dalangin at salamat sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. So, ang sagot doon ay, kung sa tunay na lingkod ng Panginoon, malabo. Hindi po. Kasi if you love God, you will hate riches. To love riches. Hindi po yung, kung halimbawa pagkakalooban kayo ng magandang hanap buhay, pwede rin naman po tayong umasenso. Kahit tayo nasa ministry. Pero yung ministry, ang gagamitin natin sa ating pagyaman, ayan po ay malaking question po yan. And then, if you love riches, kung ibigin mo naman ang kayamanan, you will hate, siyempre, you will hate God. Kasi hindi nga parehong pwedeng pagsabayin yan ng isang ministro ng Panginoon. Kahit nga hindi ministro na kaya iibigin mo ang salapi pero kalilimutan mo ang Panginoon. Lalo na po yung ministro ng Panginoon. Na hindi talaga siya Pero ganun pa man mga kapatid, bakit maraming mga preachers in our time ang yumayaman sa pamamagitan ng ministry?
Tumingin na lang po kayo sa mga social media, sa TV. Makikita nyo po sa Lasalawad ang yumayaman sa pamamagitan ng ministry. Karamihan naman po yun po ay sa maling pananampalataya. Kasi kung nasa tamang pananampalataya at tamang preacher ang ilalagay ng pastor, kasi sabi po ng Bible, and God set some in the church, or put some in the church, yung mga officer, apostles, merong prophets, merong pastor and teachers for the perfecting of the church, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Sabi po sa Ephesians chapter 4:11 to 12. So yun po yung till we come to in the unity of the faith, para ma-reach yun. Tapos yung ating pananampalataya, maging ma-reach natin yung stature of the fullness of Christ, maging to be conformed to the image of the Lord Jesus Christ. Yan po ang kaya diyan sila ilalagay, hindi po sila para ilagay diyan para magpayaman, kundi mayaman na sila sa mga spiritual na bagay. Yan po yung purpose. Tapos sabi po sa 14, upang hindi na tayo madala, to and pro ng mga every wind of doctrine na ginagamit ng mandaraya para dayain kayo. Kaya lang yung truth must be speak in love. Kailangan ay may pag-ibig naman po sa pagde-deliver ng truth, pero may kasama pong rebuke yan pag mali, pag may kailangan i-rebuke. May kailangan bigyan ng instruction. Yan po ang mga preacher ng Panginoon. Yan po ang mga inilalagay. Kaya kung sa tamang church, parang hindi marireach yung magpayaman sa ministry. Kaya sa hindi tunay na church ng Panginoon, napakarami pong nagpayaman na dyan. Yung war, yung mga centralized na mga churches, yung mga nanghihingi sa bus, ang daming members ang dami na pong members sa mga churches nila, pero nanghihingi pa rin po sa mga bus, sa mga jeepney, sa mga palengke, sa mga nangangaroling, sinasamantala ang mga Pasko, sinasamantala yung mga Todos los Santos po ba tawag doon? Yung nag-aano sila. Wala pong kabubusugan pagka ang mga ministro ay hindi po lingkod ng Diyos. Hindi po sila nagse-serve talaga sa Panginoon. Sa nakikita ko lang po mga kapatid, napakarami mga churches ang naglilingkod sa salapi. At bihira ang makikita nyo po ng mga churches na mali na naghihirap. Bihirang-bihira po. Puro yan kung hindi pasok sa politika para lalo magkamal pa ng pera at magkameron ng authority, katakutan. Marami po mga gimmick ang tatayo ng mga business, school. Kaya hindi po pwedeng pagsabay mga kapatid. Yun po yung isang impossibility na makikita natin na siguro sa church lang po, sure ako sa hindi church ng Panginoon, posible talaga yayaman po. Lalo't magaling yung bukador ng isang mangangaral. Pero sa church ng Panginoon, no man can serve two masters. Sino yung masters na dalawa? Pwedeng maging master mo ang salapi o kayamanan, at ang tamang maging master mo ay ang Diyos, ang Panginoon. Kaya no one can, kasi you will love unto the one and hate the other. You will hold unto the one, or to the one, and despise the other. You cannot serve God and mammon, sabi ng Panginoon sa Kristo. Kaya mahirap yumaman kung ang gagamitin natin ay ministry, yan po ang aking pero kung ikaw ay dati ng mayaman, naging pastor ka, mataas ang iyong pinag-aralan, business-minded ka, kahit before pa nang maging pastor ka, hindi naman po yun ang ating tinatahak, kundi yung mga nagpapayaman sa ministry. So, isang point po natin makikita dyan, the impossibility of being rich through the ministry. Gagamit po tayo ng ilang talata. Gamitin po natin itong 2 Corinthians. Titingnan po natin dito kung may pag-asa silang, kung may mga yumayaman. 2 Corinthians chapter 11 verse 23. Sinabi ni pastor yung kanyang mga persecution .
Tapos sabi rito sa verse 23, are they ministers of Christ? I speak as a fool. I am more in labors more abundant, in stripes above measure, in prison more frequent, in deaths of. So malimit do sa mga sa of the Jews 5 times receive I 40 stripes, save one. Thrice was I beaten with rods. Once I was a stone. Thrice I suffer shipwreck. A night and day I have been in deep. Yeah. So, yan po. Ayan po yung mga naranasan ni Paul. Sa verse 27, makita po natin, tanong po tayo, in weariness and painfulness, in watching often, in hunger and thirst. So, kita niyo po itong lingkod ng Diyos. Si Paul, medyo matagal-tagal na rin po siya nangangaral dito nung siya sumulat ng 2 Corinthians chapter 11. Pero sabi po rito, siya ay nagpakilalang minister ng Panginoon, ministro, sa verse 23. Then sa verse 27, sabi rito, in weariness, sa Tagalog, sa pagpapagal at sa pagdaramdam, sa mga pagpupuyat ay madalas sa gutom at uhaw. Yan, madalas siya roon. Mga pag-aayuno ay madalas sa ginaw at kahubaran. Lingkod ng Diyos. Pero madalas sa uhaw at sa gutom. Lingkod ng Diyos to. Nasa ministry. Dating taong tagapagtanggol ng kautusan at pwede siyang guminhawa. Pero itinapon niya lahat yung mga bagay na yun. At ang inobtain niya ay ang Panginoong Hesukristo. Kaya dito si Paul bilang minister madalas sa gutom at sa uhaw. Ganyan ba ang mayaman? Ganyan ba ang nagpapayaman sa ministry? Na nakakaranas sila ng ganyan? And then ito pang isa. Sabi rito sa verse 28, beside those things that are without, yung mga kabalisaang yon, yung mga pangyayaring yon, that which cometh upon me daily, the care of all the charges. Ito, bukod sa mga bagay na yaon, mga kagutom na yon, kung anong persecution, mga uhaw, malimit siya, bukod sa mga bagay na yaon, ay may umiinis sa akin sa araw-araw. Merong may bumabagabag sa kanya. Ang kabalisaan dahil sa lahat ng mga iglesia. The care for all the churches. Kung ikaw ay nasa kalalagayan ni Paul, at ang iyong kabalisaan ay to care all the churches of God, na nangangailangan ng tulong, at ikaw ay may magandang offering sa church, kahit mayayaman ang member sa church, kahit malaki ang offering ng church, kung ikaw ay may care sa mga churches, hindi ka talaga magpapayaman. Dahil ang care mo, itulong yung mga offering. Kasi noong mga panahon yun, marami ditong mahihirap na mga saints. Noong panahon ni Paul. At naandun ang care ni Paul sa mga churches. Kung may care ka sa mga churches, hindi ka talaga yayaman. Kasi iniisip mo yung kapakanan nila tumutulong ka sa kanila. Ang pagtulong, naman po natin, pagkikir, hindi lang unang-una sa panalangin, ipag-pray po sila, ingatan sila ng Panginoon, ipag-provide sila ng mga pangangailangan ng Panginoon, higit sa lahat yung mga katotohanan ay hindi mawala sa kanila, manatili sa kanila, tumibay sila doon, lumago sila sa katotohanan bilang isang body na compacted, yung edified na katawan ng Panginoon. So, pinapanalangin natin yun. Isa po yun. Pangalawang bagay po, sa care sa mga churches, yung pagtulong natin, financial. Hindi kailangan tayo magpayaman sa isang local church. Kaya ito si Paul, hindi ito yayaman, dahil meron siyang care sa mga churches. Sabi nga nung isang pastor sa grupo natin, kung kabilang siguro ay bumili ng lupa at ng building, baka malaki na. Kasi malaki-laki rin, at siguro marami rin ng kaunti kaysa atin ang member nila. Pero anong ginawa nila sa mga pera? Itinutulong sa mga churches. Ganun po ang kanyang Hindi ba minsan kasi pwede natin, naniniwala tayo sa succession Ano kaya kung gayahin din natin ang kanilang, bagamat tayo mahirap na parang Macedonian churches lang tayo, maliliit. Pero, hindi tayo, wala sa isip nating magpayaman. Kaya hindi talaga po yayaman pagdating sa ministry, kung ang care for the churches, kung yun ang priority natin, malabo po yun sa sinabi ni Isa pa po, ang mga mananampalataya po, mga kapatid, ay hindi po sila, maging mga mananampalataya, higit sa lahat ay mga minister, mga pastor,
yung mga nangangaral sa inyo, kami mga deacons, gagamit, halimbawa wala kayong pastor, tapos ay may deacon kayo. Ganun na rin po yun eh. Parang may pastor na rin po kayo na hindi rin niya pwedeng pakialman. Hindi rin siya pwedeng magpayaman po sa mga sa pamamagitan ng ministry. Magtrabaho siya, kung may siya skilled sa mga business. So yun ang niya, para siya makasurvive, makabili naman siya ng masarap-sarap na pagkain, makapagpaaral ng maayos ng mga anak, mabili yung gusto. Pero kung dito po sa church talaga, mamimiga tayo, yan po ay hindi labag po yan. Kasi ang isang mananampalataya po, higit sa lahat ang ministro, tinuturuan po yan ng mamuhay ng simple lamang sa mundong ito. Hindi po yung simple men sa Proverbs at saka sa Psalms na mangmang sa katotohanan, kundi yung simple na buhay na yung marunong tayong makontento kung ano man yung dumating na biyaya o blessing sa atin ng Panginoon, yung mga provision ng Panginoon. Ang sabi po rito, tingnan po natin, yan po ay turo ng Panginoon, yung to live a simple life, meaning yung godly life with contentment. Tingnan po natin sa Matthew chapter 6, yung ating pong katabi ng text nating binasa kanina, Matthew chapter 6, verse 25. Sabi po dito, therefore I say unto you, take no thought for your life, what you shall eat, or what you shall drink, nor yet for your body, what you shall put on, pananamit. Is not the life more than meat, and the body than raiment? Hindi ibig sabihin na hindi mo na kailangan yon. Hindi yun ang priority ng iyong buhay. Behold, the powers of ginamit ng Panginoon yung masdan ninyo ang mga ibon sa langit na hindi sila nangagahasik, ni nagsisigapas, ni nangagtitipon man sa mga bangan, at sila'y pinakakain ng inyong Ama sa kalangitan. Hindi ba lalong higit ang halaga ninyo kaysa kanila? Sabi po ng Bible. So, tiningnan ng Panginoon, pinakita sa kanila yung mga ibon sa himpapawid na hindi naman sila nagtatrabaho, hindi sila naghahanap buhay, hindi sila gumagapas, pero sila'y pinakakain ng Ama sa kalangitan. Hindi ba lalong higit ang halaga ninyo kaysa Kanya? So yung pamumuhay na may pagtitiwala sa Diyos, na kahit hindi ka sagana sa material na bagay, at ikaw naman ay may pagtitiwala sa Diyos, pinalalakas ng Panginoon ang kanyang mga alagad na magtiwala sa Diyos at hindi kayo papabayaan ng Panginoon Diyos. Mga ibon nga na wala namang trabaho, pinakakain ng Diyos Kayo pa naman, sabi ng Bible. Then dito tuloy po natin, sabi po rito, at alin sa inyo sa pagkabalisa ay makapagdaragdag ng isang siko sa sukat ng kanyang buhay. So, huwag tayong mabalisa sapagkat sino makapagdadagdag pa rin ang kanyang buhay, sabi ng Panginoon. Tapos sabi rito, at tungkol sa pananamit, bakit kayo nangababalisa? Wariin ninyo ang mga liryo sa parang kung paanong nagsisilaki, hindi nangagpapagal, ni nangagsusulid man. Hindi siya tumatahi, parang ganon. So, pinakita rin ng Panginoong Hesukristo yung mga, sabi rito, yung mga liryo, lili, sa parang, kung gaano nagsisilaki, at hindi nagpapagal ni nagsusulid man. So, lumalaki sila, pero wala silang hindi itinuturo dito ang katamaran. Kundi ang tinuturo dito ng Panginoon, huwag kang matakot sa mundong ito, sa mga pagsubok ng mundong ito, magtiwala ka sa Panginoong Hesukristo, sapagkat kaya ng Diyos i-provide ang pangangailangan sa araw-araw. Then, at sabi rito, and yet I say unto you, that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Wherefore, if God so clothe the grass of the field, which today is, and tomorrow is cast into the oven, shall not much more clothe you, O ye little faith? Kaya pinalalakas. Maliit ang pananampalataya nila. Mahina pa sila sa pananampalataya. At dahil doon, pinatitibay po sila ng Panginoon na huwag mabalisa. Pinakita niya yung liryo, yung lili sa parang, ng pagkakagandang bulaklak, ang pagkakagandang halaman yan. Pero, wala naman silang wala namang gumagawa sa kanila, nagbibigay sa kanila. Nasa kamay po sila ng Panginoon. Sabi rito, and tomorrow is cast into the oven, shall not much more clothe you, O ye of little faith. Kaya kahit yung pananamit, wag nating ikabalisa. Kasi noong mga panahon pong yon, napakasimple po ng pagtuturo
sa contentment. Pananamit lang noon, sapat na eh. Nababalisa ng mga tao. Eh samantala ngayon, bilyon-bilyon na, milyon-milyon na pera. Nababalisa pa rin. Walang kabubusugan. So, bilang mga lingkod ng Panginoon, tinuturuan ng Panginoon maging matibay ang kanyang mga lingkod. Tapos sabi rito, dito po sa 31, therefore take no thought, saying what shall we eat? Ano ang aming kakanin? Huwag daw sabi rito, kaya huwag kayong mga balisa na mga sasabi, ano ang aming kakanin o ano ang aming iinumin o ano ang aming daramtin. Sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pinaghahanap ng mga hentil, ng mga unbeliever, ng mga hidden. Yamang talastas ng inyong Ama sa kalangitan na kinakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na to. And then, but seek ye first the kingdom of God, sumunod sa 33, and His righteousness, and all these things shall be added unto thee. Yan ang sabi ng Panginoon. Kaya nga, huwag ninyong ikabalisa ang sa araw ng bukas, sapagkat ang araw ng bukas ay mababalisa sa kanyang sarili. Sukat na sa kaarawan ang kanyang kasamaan. Huwag mong balisa sa sapat na yung araw na dumarating sa atin. Sapat na yung araw na yun. At yung bukas, huwag kang mabalisa, huwag mong masyadong yun. So pinakikita dito mga kapatid na hindi naman masamang magplano sa buhay, hindi naman masamang maghanap buhay. Pinalalakas ang pananampalataya ng mga alagad ng Panginoon. Na huwag magtiwala sa mundong ito, kundi magtiwala sa Diyos. At hindi ka naman pagkukulangin, hindi ka naman gugutumin ng Diyos. Yung mga liryo nga magaganda eh. Si Solomon sa kanyang karilagan hindi nakaranas ng ganong karilag na damit si Solomon. Katulad ng liryo, ng mga bulaklak ng liryo sa parang. At ang mga isparo, yung mga ibon sa himpapawid. Pinakakain ng Ama, hindi gumagapas. How much more you na kayo mga lingkod ko sa Panginoon, sabi ng Panginoon. Kaya ang lingkod ng Panginoon, naturuan ng Bible, ng Panginoon, ng contentment, kaya hindi yan susuga pa sa kayamanan. At kaya tinuruan din ng Panginoon, you cannot serve God and mammon. Hindi ka pwede maglingkod sa Panginoon, sa akin, sabi ng Panginoong Kristo, at sa kayamanan. Nang sabay. Kung maglilingkod ka sa kayamanan, hindi mo mapapaglingkuran ng Panginoong Kristo. Hindi mo pwede siyang isabay. Magkayamanan ka, at kung maglingkod ka sa Panginoon ka, hindi ito sa kayamanan ang paglilingkod. Because you cannot serve God and mammon at the same time. Ayan po ang nakita natin dito. Pangalawang bagay po, tingnan din po natin dito yung contentment. Isa pa pong tinuturuan po ng Panginoon na lumakas sila at makontento kung ano man yung provision ng Panginoon at hindi naman sila pababayaan po ng Panginoon. 1 Timothy chapter 6 verse 6, sabi po dito, but godliness with contentment is great gain. For we brought nothing into this world, and it is clear we can carry nothing out. And having food and raiment, ganun din, ang sinabi ni Paul, katulad na sa Panginoon, let us be therewith content. Ayan. But they that will be rich fall into temptation and snare and into many foolish and hurtful lusts, which drown men into destruction and perdition. Kaya pinagbawalan ng Panginoon na huwag magumon sa pag-ibig sa kayamanan ng mundong ito. For the love of money, sa verse 10, is the root of all evil, which while some coveted after, they have erred from the faith and pierced themselves through many sorrows. Tingnan niyo po ang itinuturo ng Panginoon sa kanyang mga lingkod. Huwag umibig sa salapi. Huwag umibig sa kayamanan. At huwag gamitin ang ministry para sa pagpapayaman. Napakasagwa po nun, napakasama po nun. Kung may makikita tayong pastor na umangat sa buhay at ang ginamit o yumaman talaga at ang ginamit ay yung ministry. Tapos wala namang natutulungang mission, gutom naman ang mga missions. Yan ay po ay napakasama. Napakasama po yan. At napakasagwa po yan. Kung hindi marunong mahiya, ay di baka nga po gawin niya yun. So, bakit hindi inalaw ng Panginoon na mga preacher ay inuutos na magpayaman kayo? Wala. If God's will, if the Lord will, pwede kang magnegosyo, pwede kang maghanap buhay na maganda, kung halimbawa may maganda kang pinag-aralan, kumita ka ng pero kung kalooban ng Panginoon, hindi pa rin natin pwedeng ipagmalaki. Gaya nga po na sinabi ko, ito po yung nagpapayaman, nag-gain ng riches,
through the ministry. Yun po mali. Pero kung ikaw naman ay pinagkalooban ng Panginoon ng makaangat-angat sa buhay, nang hindi mo naman ginamit ang ministry, wala naman dito sinasabing wala namang against dito. Kasi may mga kapatiran sa Bible tulad ni Philemon, may kaya yan. May mga kaya yung ibang kapatiran. Pero sila, useful sila pagdating sa tulong, sa pagtulong sa mga kapatid. So, root of all evil, yung salaping yan, yung pag-ibig dyan, hindi mismo yung salapi, yung pag-ibig dyan, yung pagnanasa natin dyan, at sabi po rito, erred from the faith, na sisinsay, na nawawala sa pananampalataya, at tinutuhog ng many sorrows. Pinipierce po sila ng many sorrows. Katulad ni Demas sa 2 Timothy chapter 4. Sabi po rito, 2 Timothy chapter 4 verse 10. Ayan, sabi po rito, for Demas had forsaken me. Siyempre, pag iniwan mo si Paul, iniwan mo na rin yung gawain. Kasi si Paul nakatutok sa gawain eh. Katuwa nga sila eh. Having loved this present world, yun ang dahilan. Kaya iniwan niya si Paul, iniwan ang gawain, having loved this present world. Inibig niya itong mundong itong kasalukuyan. And then, ang sabi po rito, and is departed unto Thessalonica. So, umalis po siya. Napasa Thessalonica ka. Siya. Tapos sabi rito, Crescens to Galatia, Titus unto Dalmatia. Pero ito si Crescens at saka si Titus, hindi nila iniwan si Paul sa gawain. Nagkaiba lang sila ng lugar. Pero itong si Demas, forsaken na nakalagay. Forsaken me, having loved this present world. Ano yung inibig niya dito sa present world? Kayamanan yan. Kayamanan po yan. Yung mga bagay ng sanglibutan. Kaya nga, love not the world, sabi po. Kasi nandiyan yung lust of the eyes. Yung pride of life pag nakamtan mo na. At ano pa yung isa? Last, yung, yan. So yan po ang napakasama pagka ang isang mananampalataya ay dyan. At saka may warning po dyan. Ang sabi po, may command po na tumakas ka dyan. Sabi po dito, balik po tayo sa 2 Timothy chapter 6 at 1 Timothy chapter 6. Verse 11, sabi po dito, sa isang mangangaral, but thou, O man of God, flee these things and follow after righteousness, godliness, faith, love, patience, meekness. So pinapatatakas po. Sabi, dapat ikaw o tao ng Diyos, tumakas ka sa mga bagay na ito. Alin po yung mga bagay? Yung mga nauna pong binasa natin, yung pag-ibig sa salapi. Kasi tutuhugin ka ng maraming sorrows. Pagkaya ng mawawala ka sa gawain. At maraming kalumbayan ang mangyayari dyan sa ganyang May hindi ko alam kung sa ating mga sovereign gracer, may mga pastor din na napapabayaan ang gawain. Minsan ay nawawala na rin sa ministry, minsan ay kinukuha na rin ng Panginoon, hindi ko natin alam. Minsan naman namamatay sa paglilingkod. Yun ang maganda, yung namamatay ka na naglilingkod at tapat ka sa Diyos. Kaysa kinuha ka ng Diyos dahil iniiwan mo ang ministry, hindi mo na napapagkukunan ng time ang ministry. Mahirap din po yun mga kapatid. At hindi po tapat nating kasi kita nyo po yung mga taong umiibig sa salapi, kahit nga yung hindi ka magpayaman yung kumupit ka sa pera ng church. Nung una po pinapatay ng Panginoon, si Ananias, tingnan po natin. Kaya hindi lang tinuhog siya ng sorrows. Pinatay siya ng Panginoon. Sabi po rito, tingnan nyo po, Acts chapter 5 verse 1, but a certain man named Ananias, with Sapphira his wife, sold a possession. Nagbenta po sila ng possession. And kept back the part of the price, his wife also being privy to it. Alam din ng kanyang asawa, privately. And brought a certain part and laid it at the apostles' feet. Nagpasya po silang ibenta yung lupa. Nung una kanila yon, magagawa nila ang gusto nila doon. Pero ipangako nila na ito ibebenta sa gawain ng Panginoon. Kasi nauso noon, may pagkilos po ang Holy Spirit doon time na yun sa mga mananampalataya na nagbebenta talaga sila ng mga ari-arian para ilagay sa paanan ng mga apostol at gamitin, i-distribute sa pangangailangan ng bawat member ng iglesia ayon sa kanilang pangangailangan ng bawat isa. Yan po yung Ngayon, itong mag-asawang ito, sa pangunguna ng kanyang mister, si Ananias, nagbenta ng possession.
At alam niyo ng kanyang asawa. At yung price na dapat ay naibigay na sa Panginoon, kaya nga nila ibebenta para ibigay kinuha nila yung part. Hindi sila naging honest. Kaya dito sumunod, but Peter, tapos sabi rito sa verse 3, but Peter said, Ananias, why hath Satan filled thine heart to lie to the Holy Ghost and to keep back part of the price of the land? So, kinwestiyon siya, alam siya, na-detect siya ni Peter, na-discern siya ni Peter. Nasabi rito, datapot sinabi ni Pedro, Ananias, bakit pinuspos ni Satanas ang iyong puso upang magsinungaling sa Espiritu Santo at upang maglingid ng isang bahagi ng halaga ng lupa? Nang yao'y nananatili pa, hindi baga yao'y nananatiling iyong sarili? At nang may pagbili na, hindi baga nasa iyo ring kapangyarihan? Ano't inisip mo pa ang mga bagay na ito sa iyong puso? Hindi ka nagsisinungaling sa mga tao, kundi sa Diyos. Hindi mo maluloko ang church, pwede mo mapaglalangan, pero ang Diyos, hindi ka lulusot dyan, sabi ni Peter. At nang marinig na Ananias ang mga salitang ito, ay nahandusay at nalagot ang hininga at sinidlan ng malaking takot ang lahat ng nakakarinig dito. So nakita natin dito, mga kapatid, na meron talagang kumukuha ng part ng offering sa church para sa kanyang sarili. Naibigay na nila sa Panginoon yun Kaya nga nila ibibenta yun para ibigay sa gawain ng Panginoon. So mag-ingat-ingat din po tayo mga ministers o yung mga magiging ministers sa church, deacon ka man o pastor, na gumalaw ka ng perang na ipagkaloob na ng mga member ng church sa Panginoon na yan. Pag yan ay pinakialaman mo bilang pastor at hindi mo inireport dun sa church na kung saan equal shared possession niya ng church yung perang yan ng Panginoon Pag yan ay kumikbak ka dyan at kumuha ka dyan sa pansarili mong pamilya at hindi mo sinabi sa church, aside doon sa iyong love gift, at libre ka na nga ng bahay, libre ka na ng kuryente, ng ilaw, ng internet, tapos kukuha ka pa dyan ng hindi alam ng church, allowed na nga ng church yun at saka yung love gift na kaunti, pag kumuha ka pa dyan, baka magkasakit ka, baka ikaw ay patayin ng Panginoon. Kaya, siguro mamaya, ituro natin yung sistema sa church, yung transparency. Kasi baka matukso nga pag may malaki hindi natin alam. Sa ibang mga churches, baka may nababayaran sa trabaho, nakakatanggap ng milyon, $500,000, o hundreds of thousands. Tapos natutukso tao rin yan baka matukso Kaya dapat may sistema sa pagbibigay ng offering. Sa amin po sa Tanawan, naipatupad na yung may 2 taga-count ng offering at merong pepermahan po yun nila. So, mamomonitor na po kung magkano pumapasok na pera. Ganun. And then, so hindi ko sinasabing may masamang nangyayari, sistema po yun. Para wala nang masamang mangyari. Okay? So nakita po natin dito na pera ito ng Diyos na ipinagkatiwala sa church. Pero ginalaw ni Sapphira, ni Ananias, yung part, hindi pa nga lahat pero kahit part lang, pinatay po sila ng Panginoon. So ganun po. Kaya wag natin pakikialaman. Sa mga hindi naman true churches, wala yan, hindi yan papatayin agad ng Panginoon. Hahatulan na lang sila doon sa huling araw. Depende sa degree ng punishment nila dahil ginamit nila yung salita ng Diyos sa pagpapayaman. Pero nakakatakot po dyan, pag lingkod ka ng Diyos na tunay, tas natukso ka. Yan. Pero bakit marami mga pastor po ang yumayaman? Sa sinasabi ni Peter, tingnan po natin yung 2 Peter. 2 Peter chapter 2, verse 2, sabi po rito, and many shall follow their pernicious ways, by reason of whom the way of truth shall be evil spoken of, and through covetousness shall they with vain words make merchandise of you, whose judgment now of a long time lingereth not, and their damnation slumbereth not. At sa kasakiman, sa mga pakunwaring salita, ay ipangangalakal kayo, na ang hatol nga sa kanila mula ng una ay hindi nagluluwat, at ang kanilang kapahamakan ay hindi nagugupiling.
Meron talaga pong mga false prophet o false teachers nung time ni Peter na ipinangangalakal ang church. Kinakalakal lang kayo. Nakapasok yung mga false, kasi sabi po rito, but there were false prophets, sa verse 1, also among the people, even as there shall be false teachers among you, sa inyong kalagitnaan, who privately shall bring in damnable heresies, even denying the Lord that bought them, and bring upon themselves swift destruction. And then, yung sumunod sa verse 3, 2 and 3, ayan, nangalakal na siya. Ginamit na sa pangangalakal ang gawain. Walang takot sa Diyos sa mga taong ganyan. At sila po ay kung tawagin sila po ay mga corrupt na pastor. Unlike si Paul at saka mga apostles, yung mga kasama ni Paul, mga honest po sila. Tingnan po natin dito sa 2 Corinthians chapter 4 verse 2. 1 and 2 po, sabi po rito, therefore seeing we have this ministry, as we have received mercy, we faint not, but have renounced the hidden things. Nire-renounce nga po nila, tinatanggihan, the hidden things of dishonesty. Ayan. Not walking in craftiness, hindi sila lumalakad sa katusuhan, nor handling the word of God deceitfully, but by manifestation of the truth. So, nakita niyo po, hindi gagawin niya ng mga kasama ni Paul, at hindi rin po gagawin niya ni Paul. Kabaliktaran po sina Paul, dito sa false teacher, false prophet na to, na nasa kanilang kalagitnaan, na nakapasok ng lihim. So, yun po yung mga delikado sa mga na hindi po talaga sa church ng Panginoon, sa tunay na minister ng Panginoon, hindi po siya yayaman sa ministry. Kasi nga, yung care for the churches, ang laging nasa isip niya. Kaya in-example ko nga sa inyo, yung isang church, nakasamahan natin, doon na may magandang offering, pero hanggang ngayon, nangungupahan pa rin po sila. Kasi nga, ang pera po, nakadistribute na sa mga churches. Because the pastor of that church cares for the churches. May care sa mga churches. At yun po ang dapat gayahin. Katulad ni Paul. Ang care niya ay nasa mga churches. Pero bakit po ano po ang sikreto ng isang pastor kung hindi man siya magpayaman, napapa-ascension niya ang kanyang sarili sa ministry? May sikreto po yan na tinuturo ng Bible para makapagkamal din siya kahit paano. Kung hindi man mayaman ng church, makapagkamal din ng kahit paano. Aside do sa love gift sa kanya. Meron po kasing tinatawag tayo mga kapatid na sabihin na nating false or yung para sa akin yung loyalty to the pastor and loyalty to the deacon or loyalty to the minister. Kung sino yung nangangalaga na miminuno sa inyo, yung loyalty to the pastor or to the deacon or to the minister, yan po yung yan po yung una nilang ipinapasok sa church. Yan pong yung doctrines na yan na para sa akin ay satanic o false false approach sa church na nakapasok po sa mga churches. Hindi po yan mga kapatid sa church ng Panginoon po dapat maging maano po kayo, medyo maging understanding po kayo sa mga ganitong bagay na huwag niyong papasukin yung loyalty. Maging loyal po kayo sa Diyos. Huwag po kayong loyal dito masyado sa nangangaral dito. Igalang niyo lang po. Sapat na yun. Yung kilalaning kapatid, pantay-pantay tayo. Pero yung maging loyal kayo, baka po mauwi sa panatiko yan eh. Na mali na yung ginagawa ng mga ngaral, dahil sa matinding loyalty nyo, sa matinding bonding ninyo, ay hindi mo na siya masaway, hindi mo na siya ma-rebuke sa kanyang mga Mahirap po yan eh. Ang tagal ko na po itinuturo niyan na masama ang loyalty to the pastor. Kasi yung malimit ay pinapangaral ni Pastor Alex, Pastor Castillo, the pastor is always right. Yung mga turo sa kanila ng sila'y Armenian, hindi ko naman po napakinig sa aming pastor sa Armenian eh. Napakinig ko yan sa kanila na the pastor is always right. If the pastor is wrong, rule number 1 right, lagi ang pastor. And rule number 2,
If the pastor is wrong, go back to rule number 1. Anong tawag doon? Loyalty. Loyalty to the pastor po yun. Kahit kapatid kong pastor, ayaw ko maging loyal diyan pag mali. Kapatid ko nga, kahit kapatid ko sa laman, kung mali ang pananampalataya, hindi ko siya sasamahan doon sa mali. Ganun din po. Masama po kasi pag masyado tayong loyal, minsan gumawa na ng krimen, loyal pa rin tayo. Gumawa na ng mali, loyal pa rin tayo. Pag yan pinaitanim, sabi po sa Jeremiah, masama po yan. Pagka yung hindi na sa Diyos, yung ang pagka-loyal mo sa Kanya, parang pinapanginoon mo na siya. Sabi po dito sa Jeremiah 17:5, 17:5 po ng Jeremiah, sabi po rito, ganito ang sabi ng Panginoon, sumpain ang tao na tumitiwala sa tao. Sabi sa English po, thus saith the Lord, cursed be the man that trusted in man, and make it flesh his arm, and whose heart departed from the Lord. Yung pala, kapag ka tumitiwala ka sa tao, at ginagawang laman ang kanyang bisig, at ang puso ay humihiwalay sa Panginoon. Paghiwalay po pala sa Panginoon, yung pagtitiwala, pagpuput ng iyong trust sa tao. Ganyan po kami dati sa Armenian. Kahit titiwala ang pastor, andun pa rin po yung karamihan. At yung pumupuna pa doon sa katiwalian ng pastor, sila pa yung natitiwalag nung kami mga Armenian. Dahil dyan sa satanic doctrine ng loyalty to the pastor na yan. Na ayaw ng Bible ito, ayaw po ng talatang ito. Maging loyal po tayo sa salita ng Diyos. Kapag tama ang pinipreach ng pastor, igalang natin. Maganda ang kanyang ang binibigay na example sa atin sa buhay niya, igalang natin. Obey them that rule over you, sabi ng Bible. And may nakalagay pa nga double honor. Wala doon walang problema doon dahil nasusunod nila ang Panginoon. Nirurule naman tayo ng magandang buhay nila at ng mga salita ng Diyos na itinuturo nila. Ayun na nagro-rule sa atin. Pero yung i-rule tayo without the Word of God, huwag kayong parurule. Baka kung anong pagawin sa inyo, katulad ng mga pinagagagawa namin, no, kami po yung Armenian, kung ano-ano pong ginagawa namin wala sa Bible. Dahil nirurule kami ng maring ruler. Liko. Kaya kami lahat liko. Liko po kami. Ayan. Masama po yung Isa pa po yung kaya hindi magalaw-galaw nung kami nasa Armenia ng isang pastor, may tinuturo sa amin na touch not the anointed. Diyos ang naglagay diyan, ang limit namin pagtalunan ng mga okay malapit nang umalis. Sabi ng mga kabrad ko dati doon, ang Diyos ang naglagay diyan, kapatid. Hayaan mong ang Diyos ang mag-alis. Ayaw kang umalis eh. Ay di ako na lang ang umalis. Hindi naman nahalsin yun ng Diyos doon kasi mali nga sila. Lalo pang ang dadami ang mga yan. Ayun ang katuwiran nila. Ang Diyos ang naglagay, hayaan mong ang Diyos din ang mag-alis. Kahit may qualification sa Bible, kahit meron tayong turo sa Bible na pwedeng itiwalag, pwedeng pababain sa pwesto, ano masusunod? Maghihintay na lang tayo habang buhay na alisin siya ng Diyos? Walang gagawing action ng church? Nagkakasala na yung pastor? Loyal pa rin tayo? Maging loyal naman tayo sa Panginoong Kristo. Maging loyal naman tayo sa Kanyang salita. At igalang natin ang lahat ng ating kapatid. Itrato natin ang pantay-pantay na may paggalang at may pag-ibig. Including pastor, deacon, at yung mga kapatid. Sabi ko nga po kanina sa preaching ko sa Santa Rosa, katulad din ng preaching ko sa inyo, tayo dapat lahat ay pantay-pantay. Magkakapatid. Pastor, deacon, mga member na wala sa office, pantay-pantay po tayo ang treatment. Ang mataas lang po, walang iba kundi ang Panginoong Kristo. Siya nasa taas. Pantay-pantay tayo. Huwag kayong patawag ng mga masters o huwag kayo, call no man rabbi, sabi ng Bible, sapagkat isa ang inyong guro, si Kristo. At kayo lahat ay magkakapatid, sabi po ng Bible. Magturingan kayo, magpantay-pantay. Ano mang inyong pinag-aralan, mataas man ang pinag-aralan mo, mababa man ang pinag-aralan nyo, ituring mo kung kapatid siya. Huwag niyong pag-usapan kung ano yung katatayuan sa buhay. So, ngayon, yung salitang touch not the anointed, takot na takot, anong tawag doon? Takot na takot, i-disqualified ang isang pastor sa Bible baptist nung ako'y nandun. Kasi nga, ito nga may ginagamit sila dito, tingnan nyo po, itong 1 Samuel 26:23. Ang sabi po rito, the Lord render to every man his righteousness and his faithfulness,
For the Lord delivereth thee into my hand today, but I would not stretch forth mine hand against the Lord's anointed. Ito yung may pagkakataon sana kayang patayin na ni David. Pero hindi niya pinatay. Kasi nga, anointed king. Anointed king ito, kung hindi ako nagkakamali, si Saul. Anointed siya, hindi siya ano. At isa pa, tingnan po, basahin muna natin po yung iba. Second Chronicle 16:22. Wala pa lang 22. Second Chronicle 16. Parang nagkamali po ako ng parang walang 22 tungkol sa anointed po. O sa Psalms na lang po. Nagkamali ako ng sulat. Tama po ba? 16? Wala talaga pong 22 sa 16. Ang verse po niya 22 eh. Titingnan ko lang po sa First Chronicle. Bago, lipat na lang po tayo pag wala rito. First Chronicle 16:22. Ayan. Sabi po rito, saying, touch not mine anointed, and do my prophets no harm. Yan po yung mga ginagamit nung kami Armenian para hindi mo ma-question anumang gagawin, practice, o buhay ng pastor. Kasi Diyos ang naglagay, Diyos ang nag-anoint, as a pastor, Diyos din ang magtatanggal sa kanya, mag-aalis. Hintayin mo kami ng Diyos. Kahit may instruction ng Bible, na any one of us, pag nagkamali, pwede nating i-disqualified or tanggalin sa membership. Pagka umabot na doon sa pamantayan ng Bible. Pero hindi po nila magawa yan. Kasi tinatakot sila na bukod sa loyalty to the pastor, that's not the anointed. So yun, yung dalawang yun. Nakakatakot po yan pag nakapasok yan sa church. Dumating nga po doon, yung naikwento ko sa isang kapatid natin dito, na dumating nga po sa amin na doon na yung mga naggustong pababay ng pastor for some immorality na offense, hindi po bumaba. Tapos ang tinanggal ng membership, yung pamilya ng mga deacon. Dumating po ang time na yung isang deacon ay lumabas at bumiyahe ng kanyang taxi na nasaksak, na hold up, patay. O kita nyo? That's not the anointed. Lagot kayo sa Diyos. Anointed, may anointed yan eh. Psychological na po yung approach nila. Gagawin na po nilang panakot ang isang pastor na wag mong gagalawin yan, wag mong pakikialaman yan, kasi God's anointed yan. Kita mo, yung nangyari sa kapatid, patay. Nasaksak. Tapos dumating ang panahon, lumipas, namatay uli yung tiniwalag na dapat hindi sila ang tiwalag, sila nga naghahabol eh, sila nga ang nagpipetisyon eh. Natiwalag, dahil para sinisiraan ng pastor, yun ang issue eh. Nagkasakit daw sa utak, tas namatay. Kaiisip daw ng masama sa pastor, yun na naman. Ay di ang mga member takot na takot na. Hindi na magalaw ngayon yung pastor. Kaya kahit anong gawin, takot na sila. Psychological, tactic, tinatakot sila. Sinasayko ang mga member. Ganun po yung pinanggalingan ko. Ay yung isa pa po, buhay pa. Hindi ko na lang po sasabihin kung saan naandun. Sa tingin ko buhay pa. Bali-balita ko buhay pa yung isa. Ay pag namatay, another na naman yon, na pananakot na naman nila. Kaya hindi po magalaw-galaw yung mga yan. Mga salbahe po. Pati mga member nagiging salbahe pagka nagiging loyal po sa Ang loyalty ay nasa pastor, nagiging panatiko na po sila. So yan pong dalawang yan. Yung loyalty to the pastor at touch not mine anointed, yan po ang ginagamit nila. Yan po yung pang-manipulate nila to gain power and to gain wealth. Yan po ang gagamitin nila. Kapag katakot ka na sa pastor, loyal ka na sa pastor, panatiko ka na sa pastor, touch not the anointed, madali na pong mamanipula ang church. Madali na makakapagpayaman ang isang pastor. Tingnan nyo ang mga pastor sa ibang gawain. Ang yayaman na po. Yun po ang ginagawa nila. Man of God yan, huwag mong papakialman yan, may mangyayari sa pamilya mo. Baka mawalan ka ng anak, mawalan ka ng trabaho. Magkasakit ka. Ayan mga biruin nyo, baptist pa yun pantakot po yan. Kaya dumadami po yung mga prosperity preacher. Bukod sa hinahangaan nila, mahusay magsalita, magaling manakot, at tapos pag na kayo, loyal na, anong gagawin? Bailamism. Peperahan na po kayo. Maglalatag na ng kung ano-anong offering, first fruit, special offering to God.
mission offering, bus and jeepney fund, lot and building fund, rainbow offering, bukod pa doon sa legal na tithes. Ha? At meron pang special gift to God na offering. Wala, nasa isang pitaka ko po eh. Yung lumang pitaka ko eh. So, ang daling manipula, ano po, pagka ang tao ay loyal na. Kapag hindi mo na kayang matouch yung anointed, ano po. Napakabisang pamamaraan. Ang dali ng mag-gain ng wealth, ang dali ng magmanipula ng mga tao kasi takot na sa iyo at suko sa iyo. At napakataas ng pag-alang nila sa kanilang sobrang taas, parang pinapanginoon po nila, mga kapatid. Yan po yung pag yan po inaitanim na, yung dalawang yan, loyalty to the pastor at saka touch not the anointed, susunod na po dyan, kahit kakaunting member, pigang-piga po. Pigang-piga yan. Madaling na yan. Madali na makakabili. At binabiolate po ng dalawang yan, yung batas ng Panginoon sa Matthew chapter 18 verse 18, na ang church ang may power. Kinuha nila yung power ng church, ng general membership ng isang local church, kinuha na po ng mga pastor na yan. Nasa kanila na yung power. Sila na yung church. Above the church na po sila. Ang church mababa na. Samantalang ang turo ng Panginoon, mas mataas ang church. Sa Matthew chapter 18. Kasi nga, pag mayroong hindi madesisyonan ng dalawang kapatiran o na may dalawa tatlong saksi, sa church na inilalapit. O, ibig sabihin, mataas ang kabuuan ng church. Sa Matthew chapter 18, verse 17 to 18 po yan. So, hindi ko na po babasahin at malimit na po natin nababasa yan. Then, pagka yung authority yun ay nasa pastor na, yung authority ng church na yun, na dapat siya magko-control, siya magdi-decide, siya yung mag-dispose, nakukuha na po ng pastor yun. Ang pastor na yung para nagkukuman sa church. Para na silang laruan na disusi. Ayan po ang mangyayari dyan. Manipulation. And then, mag-i-economic na po ang pastor. Economic, ang ibig ko sabihin po, money making na. Wealth getting na ang mangyayari dyan. Gagamit na sila ng merchandising you. They will merchandise you. Sabi sa 2 Peter chapter 2 verse 3. Ipangangalakal na po kayo. Kasi hindi po mga honest. Ngayon, paano po mapiprevent natin yan? Yung mga money-making pastor na yan, na baka po biglang may makapasok sa church. Kasi ang money-making naman po, ang hindi lang natin ina-allow, yung through the ministry. Huwag gagamitin naman ng church para ikaw ay magpayaman. Sige, magpayaman ka sa labas. Maghanap buhay ka, magnegosyo ka. Gawa ka ng paraan. Pero yung sa church, hindi po tayo Nagtataka nga rin po ako, baka may mga sovereign grace na yumaman dahil sa support from US or from the local church, tapos wala namang hindi naman nagbibigay sa mga mission. So, against po tayo dyan. So, maganda po dyan, mga kapatid, alamin yung offering, alamin natin na ang offering ng church belongs to the Lord. At kung yan ay sa Diyos, ang napagkatiwalaan po ng ating Diyos na soberanong mag-dispose at mag-ingat niyan at mag-manage ay ang church ng Panginoon. At ang church na may naglalagay lang ng treasurer. Pwedeng ang treasurer ay kung sinong honest, na may honest report. Siya po yung hindi po yan ang pera po ng church, mga kapatid. Halimbawa, meron kayong hawak-hawak na 50K. Hindi po pwedeng manipulahin o hindi po yung pera ng pastor. Yan po ay pera ng church. Na-ilis na po ninyo dyan yung kanyang, kung kayo ay nagbibigay ng love gift sa kanya ng monthly, na-ilis na po yun. Hindi po niya pwedeng pakialaman yun nang hindi nyo alam. Dapat mini-meeting ang church. Pag maglalabas, may pupuntahang ang pastor, na-invite at gagamitin ng pera ng church. Upuan muna. Huwag yung parang kasi sabi nga ng isang kapatid sa Tanawan, the pulpit is the seat of power. Para bagang ang pastor, pag ayaw mag-meeting ng nakaupo, gusto lagi narito. Kasi control niya parang maganda talaga, pero mimitingan, hindi siya, kasi dito namamanipula Yung preaching dito, pero yung sa mga meeting, pwede namang pag-usapan. Ganun. Kasi pag narito, akala nila preaching pa rin ng pastor, hindi pa rin nakanganga pa rin yung mga member.
hindi pa rin makasabat eh. Akala nila, ganun ka-powerful ang pastor eh, pag nasa pulpito eh, na kung ano yung desisyon ng pastor, yun ang desisyon ng mga member. Hindi ganun. Hindi po ganun. Bumaba ka muna sa pulpito. Huwag mong gamitin ang pulpito na pangmanipula. Mag-usap tayo, upuan natin, lalaki sa lalaki, mga men. Ganun. Ipakita mo, ano mo, i-justified mo yung pagpunta mo roon. Baka manipula kasi. So, yun po yung ano. Once na ang pera po ay ano, may offer na ng mga kapatiran, mga kapatid. Pag nailagay na po yan dyan, belongs to the Lord na po yan. That money belongs to the Lord, not to the pastor. May portion lang po dyan na itutulong kayo na love gift para sa isang pastor. O kung may deacon man kayong ano rito na halimbawa ay nangangailangan pa rin na hindi naman masamang tumanggap. So yun ang ano. Pero kung ayaw naman tanggapan kayo at gustong itulong na lang yun sa iba, huwag nyo namang pilitin. Kasi gusto rin niya makatulong. Mga ganun. Ganun pong ang mga ano rito. Ayan po ang nakikita ko. Ngayon, so hindi po pwedeng pakialman. Kasi pakikita ko po sa inyo sa talata ng Bible na ang lahat ng offering shared by all. Yeah, tingnan po natin. Dito po sa Acts, kaya hindi po pwedeng i-allow ang pastor na makikialam niya na hindi natin alam. Acts chapter 2, verse 44. 2:44 po ng Acts. Sabi po dito, Acts 2:44 hanggang 45, and all that believe were together and all things in common. Tingnan niyo po ha. Ang lahat ng mga nagsisampalataya ay nangagkakatipon at lahat nilang pag-aari ay sa kalahatan. Dumating po kasi yung communal, yung talagang yung nagbebenta sila ng mga possession. Pantay-pantay po ang distribution sa kanila, depende sa pangangailangan ng bawat member. Ganun po ang nung mga panahong yon. And sold their possession and goods and parted them to all men as every man had need. So nakita natin dito, yung salitang common, ang ibig sabihin yun ay shared by all. Common. Kung babalikan nyo sa Greek. Ang Greek kasi noon ay koinos na shared by all. Ang malapit na meaning doon. Bagamat pwedeng may ibang meaning, pero yun ang po ang malapit. And had all things, yung mga na-offer na yon, common. Ibig sabihin common. Sa pangkalahatan. Shared by all. Anumang property or offering ng church. Shared by all. Shared by all. Hindi not shared by deacon and pastor lang o shared by pastor and his trustees. Hindi po pwede yun. Galing na po kami dyan sa mga ganyang kalakaran. So, shared by all. And parted to them, to all men, sabi rito. All members of the church, parted, equally distributed to all. From the Greek word diamerizo, nang ibig sabihin, equally distributed to all. Iyang anong yan. So sa atin naman, since na tayo may kanya-kanyang hanap buhay, may kanya-kanya tayong bahay, hindi naman tayo nagbebenta ng mga possession, iyan ay shared, ibig sabihin, belongs to God, pero yan po ay sa church. Kayo po ang steward ng Panginoon dyan. Shared to all po yan. Yung ganyan. Anumang amount yan, 10 piso, 2,000, 10,000, 100, ano po yan. Pero po, sa church po yan. Kasi sa Panginoon yan. Imamanage po yan ng church. At hindi po pwedeng mag-Ananias at Sapira tayo. Napakikialman natin yan for our own expense na hindi alam ng church. Halimbawa, ganito. Halimbawa, may isang pastor, nagkasakit ang anak. Hindi naman ang pastor, hindi naman lahat ng pastor, sabi nga ng isang pastor nating sa kapatiran sa ibang church, hindi naman lahat ng pastor ay napagkalooban ng skill. Hindi naman lahat ng pastor ay skill na may mga business, may mga magagandang pinagkakakitaan. Pwede namang halimbawa ay ang nagpapastor sa inyo ay dumating ang time na nagkasakit, siyempre tutulungan nyo. Pwede namang itulong yan. Ang masama lamang, ganito mga kapatid minsan yung pastor, hindi naman siya tatanggihan ng church na tulungan kahit pa ilahat yan, itulong sa kanya at magtiralaan ng pambayad sa bahay Ang masama lang dyan, kukunin mo na hindi mo minimiting ang church at ibubulong mo lang doon sa mga kapatid na loyal sa iyo. Kinuha ko yung ganon, yung ating yung pera, ganon. Mali. For emergency, okay lang kunin mo yan, pero imitingin mo ang church, mga kapatid. Ako po dahil emergency po, nagamit ko po yung at least, alam,
Huwag pangungunahan. Dapat ang church, yung involved po ang church, ganun. Yun po yung manipulation nga eh. Yun po yung magandang ituro sa mga churches na transparent. Maganda nga po kung nare-review yung yung mga offering from 20 years ago, 15 years ago. Tingnan mo kung yung mga in-offer mo kasi tayo naloko rin tayo nung yung minsan inaano rin tayo nung yung limos, yung kung ikaw ay magbibigay ng alms, ay yung kanang kamay hindi malaman ng kaliwang kamay. Para bagang yung offering natin sa box, pag nailagay natin, wala na tayong pakialam. Ay bakit alam ng pastor? Ang pero naman yun, hindi natin alam. Hindi naman limos yan. Offering yan sa Panginoon. Yung mga tithes belongs to the Lord, hindi atin yan. Pag once na kumita tayo, bilang mananampalataya, pwede mo, alamin yan, pwede mo tingnan yung ledger o yung kolumdar o kung ano man yung records ng finances ng church. Each member may rights na tingnan yan. Hindi po pwede yung itago sa kwarto ng pastor at maganda talaga nakabuyang-yang yan eh. Kasi ang yearly, kapag manloloko ang pastor at yearly report, pwede tayo maasahan dun eh. Halimbawa, ganito. Nag-offering ng ang offering pala ng monthly ng weekly ay 10,000. Dahil nga hindi honest yung pastor, babawasan ng 3,000, ang ilalagay lang doon sa report, 7,000. Ang sinasabi ko rito, yung mga hindi honest na pastor. Hindi ko naman sinasabi, yung honest na pastor ay gagawin yun. So, kaya maganda po yung ay halimbawa ay nagbigay ka ng ng 40,000 na bayaran ka sa trabaho. Anong taon yon? Pastor, pwede ka mabuklat, may matingnan lang po yung mga computin mo kung kailan ka nabayaran. Ganon. Tapos, tingnan mo kung nandun. At tingnan mo rin kung may pinaglagyan. Dapat naka-record din kung saan ginamit. Hindi yung basta na lang nawala, walang record ng church. Kasi, yung sinanay tayo na ang binigay ng kanang kamay, huwag malaman ng kaliwang kamay. Akala natin, pag tinatanong natin, nagmamalaki. Hindi. Dino-double check mo lang kung may kapararakan, kung nagamit sa may kapararakan. Sa maayos. Napadispose ba ang pera? Sinabi mo ba yan sa amin nung i-dispose mo? O pinakialman mo nang wala kaming alam? So kung may makakamalian noon, itatama natin ngayon. Kung hindi na mahabol yung noon, magpasimula po tayo ng tama. Itama natin yung ganyang Kasi baka magkasakit ka o baka mamatay ka katulad ni Ananias at ni Sapphira. Bagamat nung unang panahon talaga, ganun ang ginagawa ng Panginoon. Sa ngayon, hindi ko alam. Pwede pa rin na nasa na yung Panginoon eh. Nasa sariling sovereign will ng Panginoon yan. Kung anong igagawad na hatol sa mga ganyan. So, the ministry and riches. Once na, yung sa ating takbuhan ng nakita natin dito, shared by all, once na yung offering ay naibigay na sa treasury o sa offering box or treasury, sa Panginoon na yan. Any amount na bawasin mo dyan, kupitin mo o gamitin mo ng walang charge, pagsangayon, you lied to the Holy Ghost, katulad ni Ananias, tsaka si Sapphira. Pareho silang pinatay ng Panginoon. Kasi, yan nga po shared by all eh. At yung perang yan, for the work of the ministry. Diyan yung gagamitin. For the work of the ministry. Acts chapter 4, tingnan po natin sa 4. Verse 33. Ayan, sabi po rito sa 33. And with great power gave the apostles witness of the resurrection of the Lord Jesus, and great grace was upon them all. Kasama na dyan yung grace of giving, at saka yung spiritual. And then, neither was there any among them that lacked. Walang nasasalat sa kanila, nasasalat. For as many as were possessors of land or houses sold them, and brought the prices of the things that were sold, and laid them down at the apostles' feet, and distribution was made unto every man according as he had need. For the ministry po yan. Yang yan. May pagkakapantay-pantay po, di po ba? Ayon sa kanilang pangangailangan, panahon. So napakalinaw po mga kapatid na once na yan inandyan, pag-aari yan ng Panginoon. Hindi yan sa atin. Steward ng church, steward ng pastor, steward ng deacon,
Steward yung itinalagang treasurer. Steward yung kumukolekta na naglilista ng tamang amount para magandang monitoring, para transparent ang church. Ngayon, kung magbibigay naman tayo ng tulong sa iba, sariling tulong, or aabuloy o maglilimos, yun ang ano na. Huwag mo na masyadong i-Facebook yung tulong. Huwag mo na masyadong ilagay pa, di ba, may mga nag-vlog na kunwari pupunta sa isang lugar na may mahirap, tutulungan, siyempre nakakaiyak. Ikaw naman, pag hindi mo alam ang Bible, na-emotion ka, tuwan-tuwa ka, galak na galak ka, pero mali yun, natanggap na nila sa kanila yung ganti. Kasi, yun ang sinasabing kapag kahit magbibigay, huwag ka na magpapatunog ng trompeta, ng pakakak, na ipinakikita mo, pinangangalandakan mo sa madla, na ikaw ay nagbigay. Hindi gano'n. Hindi dapat gano'n sa limos. Pero ang pera ng church, hindi naman natin pinangangalandakan kung transparent sa each member, di ba? Hindi naman tayo. At saka hindi limos yan. Offering yan to the Lord. Lilimusan mo ang Diyos. Ang lilimusan mo, pulubi. O yung mahirap na nangangailangan. Hindi ganun kahirap ang ating Diyos. Acts chapter 11 po. Punta po tayo sa 11. For the ministry po yan. Yung mga ganyang ano. Tingnan nyo po nung magkameron ng dirt o ng tagutom. Acts chapter 11. Verse 27. Ang sabi po dito. And in these days come prophets from Jerusalem unto Antioch. And there stood upon one of them Agabus, and signified by the Spirit that there should be great dirt throughout all the world, which came to pass, nangyari in the days of Claudius Caesar. Then sa verse 29, then the disciples, every man according to his ability, bukas na bukas sila sa grace of giving, determined to send relief unto the brethren which dwell in Judea, which also they did, and sent it to the elders by the hands of Barnabas and Saul. Tingnan niyo po yung offering sa church. Tinutulong po sa mga kapatiran sa iba't ibang lugar na nakaranas ng taghirap. At ang natasan po nito, dalawang yung faithful po na mga kapatid, si Paul at si Barnabas. Tingnan po natin sa 12. Sa huling verse po ng chapter 12. Ayan, sabi rito, bumalik na po sila mula doon sa Jerusalem. And Barnabas and Saul returned from Jerusalem when they had fulfilled their ministry. So, sinasabi ko po sa inyo matagal na. Pinag-aaralan natin, ministry po, part ng ministry yung pagtulog sa mga churches. Huwag po natin kaliligtaan yan. Kaya nga po hindi makapagpatayo ng building yung ating ibang churches na tapat. Yan, sabi po rito, and Barnabas and Saul returned from Jerusalem when they had fulfilled their ministry and took with them John, whose surname was Mark. Okay, may dala na silang kasamaan pagbalik sa Antioch. So, nakita po natin mga kapatid na hindi po talaga pwede dapat pakialman yan, yung mga offering na yan, sapagkat sabi po ay tayo po ay pwedeng magsinungaling po tayo sa Holy Ghost o sa Holy Spirit. So, ang pera po sa church na inyong hawak-hawak ng mga offering niyo po, hindi po mawawalan ng kabuluhan niya. Magagamit po yan sa gaano mang kaliit o gaano mang kalakihan, yan po ay magagamit sa gawain ng Panginoon. And that money belongs to the Lord, and then imamanage ng church at gagamitin niya sa ministry, at sinasabi rin po, shared po yan by all. Hindi ng deacon lang, hindi ng officer lang. Shared by all. At walang po pwedeng makagalaw niyan nang walang approval yung may shared. Yan, yung all na yan, yung church. So do not covet the money which belongs to the church because it is belong to the Lord. Yung mga perang yan. Mag-ingat po tayo. So serve not riches, but serve the Lord. Hindi talaga yayaman. Hindi talaga yayaman sa pamamagitan ng gawain. Sa tinatahak ng ating pag-aaral. Kaya do not use the ministry to be rich. Hindi po Kaya nga ang ating topic ay the ministry and riches. Hindi po pwedeng gagamitin mong ministry para ikaw ay para kayo yumaman. Kailangan ay sumunod ka kung ano yung gusto ng Panginoon, ng mga apostles. At ang Panginoon, si Apostol Pablo, hindi niya inimbot ang pilak. May sinabi bang pilak, ginto, basta hindi niya inimbot ay yung mga pag-aari. Nabasa natin yun sa Acts
Acts chapter 20. Acts chapter 20 verse 33. Sabi po rito, I have coveted no man's silver or gold or apparel. Yea, yourself know that these hands have ministered unto my necessities, and to them that were with me. I have showed you all things, how that so laboring you ought to support the weak. Hindi para kurakutin pa, and to remember the words of the Lord Jesus, how He said, it is more blessed to give than to receive. Yan po ang yan po yung ating mga pattern sa Bible. Isa pa po, ang pag-ibig sa salapi, sabi nga po kanina sa 6:10 to 11, ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Kaya si Timothy, tumakas ka sa pag-ibig sa salapi. Ministro si Timothy, na sinulatan ni Apostol Pablo. Isa siyang ministro o pastor ng Efeso. Sinulatan siya. Pinatatakas ni Paul. Kaya, lingkod ba ng Diyos yung mga yumaman dahil sa ministry? Napakaraming mga kilalang tao, halos parang mas sikat pa sila, mas mayaman pa sila sa mga celebrity. At para na silang celebrity. Ang dami po mayayamang mga pastor sa mga maling pananampalataya. At sa ating sa mga nasa tamang pananampalataya po, mag-ingat din po tayo. Baka kung buti pinagkakatiwala sa atin ang things belongs to the Lord na offering, matukso tayo dahil sa sobrang tiwala na ng mga member. So paminsan-minsan, magbuklat po tayo. At pag nagalit ang pastor, alam mo na, bakit magagalit ka kung binubuklat namin ang ledger o yung finance ng church. Magtaka ka, bakit siya nagagalit? Bakit siya ma-open? Hindi naman natin pinagbibintangan. Gusto lang natin, lalong maging buo ang tiwala natin sa Kanya. At pag nakita natin tama at walang anomalya, sige. Double honor. Sabi ng Bible, respect them, obey them that rule over you. Remember them that rule over you. Yung mga natuturo ng doktrina. Gawin natin ang tamang treatment para sa kanila. Pero wag niyong alisin ang rights nyo na gawin din naman ang tama. Na mag-counter check. Sapagkat yung money yan, shared by all po yan. So, ang ganyan po mga kapatid. Kaya nga sa Church ng Panginoon ay hindi yayaman ang pastor. Pagdating sa ministry. Bagamat may mga yumayaman, pero hindi naman dapat sa ministry ka nagpayaman. Hindi naman tayo against dun sa naging mariwasa ang buhay. Dahil ang pastor nagsumikap, may mga anak na pinapaaral, hindi naman sapat yung love gift ng church sa kanya para mabuhay sila, kaya kumakayod ng mabuti at nakasumpong ng magandang hanap buhay o negosyo. At umasenso. Yan, hindi tayo against doon. Pero kung umasenso siya dahil dito sa ministry, aanuhin natin yan. Sasalagin po natin yan. Papalagan natin yan. Hindi natin katatakutan yan. Yung mga ganyan. Kasi hindi yan sa Diyos. At ayaw kong mamuno sa akin, ayaw kong mag-rule sa akin, ang hindi sa Diyos. Yan. So yan po mga kapatid, you cannot serve, sabi ng Panginoon, you cannot serve God and mammon. You will love unto the one and hate the other. Or else you will hold unto the one and despise the other. You cannot serve as a minister of God, God and mammon. Hanggang dito na po mga kapatid, kayo po ay gagawa ng isang dakilang bagay, isang napakahalagang bagay, ang hapunan ng Panginoon.
po, Panginoon, sa mga asang, pagsugan, patungan, kaalaman, mula sa mga salita ko. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng aral, magdalog nyo, mula sa mahal po ng mga pinatadala nyo pong deacon at pastor, Panginoon, kami po lahat sa local church na pero sa matuto ng mga tama at mali, ng mga akmang practices, Panginoon, mga timbang-timbang po, mga salita ninyo po, Panginoon. Alam po naman namin na ito pong mga salita nyo, iniwan nyo, hindi para magdulot ng kaguluhan, kundi para maggawa po ng order, Panginoon. Salamat sa mga bagay na ito, Panginoon. Patawarin po kami naman, nawa, dahil ang kakulangan, kasalanan, nagagawa sa inyo. Aming dinadalangin, Panginoon, naway mo pong maging kalooban ang mga bagay-bagay po, Panginoon, na magpapalagulawa sa bawat local churches, Panginoon, hindi po iniwan dito sa amin po. Ito, Panginoon, dalangin namin gamitin ang bawat isa, hindi po bawat isa sa kaalaman, karunungan, at sa pagkikipanaya, pag-share po ng gospel sa lahat ng tulong po ito. Panginoon, gamitin niyo po lahat ng aming mga natutunan na rinig ngayon upang malaman kung ano po mga bagay na mali, Panginoon, kung ano po ang nararapat, ang akma po na katanggap-tanggap po sa inyong kalooban, Panginoon. Lalo po sa pagsilbi, Panginoon, na isa lamang po ang aming mga pagsisilbihan, na kayo lamang po aming Ama at hindi po ang pera na nasisira dito sa mundo magbabaw, Panginoon. Dito po, Panginoon, aming dalangin, buong pasasalamat sa pangalan po ng iyong anak ni Jesus. Amen.